sino ba yung Pinoy na kauna-unahang nag-champion sa Federation Race 1,200 kilometer. Yan. Who is the living legend champion ng 1,200 kilometer Federation Race here in Auckland, New Zealand? Yo people, how are you guys doing? Kamusta kalapatids? Nakita nyo na naman yung pagmuha ko. So for today's video mga kalapatids, yan yan, dahil naiinip ako, kaya naghihimas-himas tayo ng ating mga young bird. Yan, dahil bukas pa nga yung release ng ibon natin. Halos 3 days sila sa truck o sa biyahe going to Ward. Ward is the distance from my loop is around approximately 570 kilometer. Yan mga kalapatids. But anyway, for today's content is who is the living legend champion ng 1,200 kilometer Federation Race here in Auckland, New Zealand. So we have top 4 mga kalapatid. So yung 4 na nanalo sa the past few years hanggang sa nakasalukuyan, papakilala natin. And sino ba yung Pinoy na kauna-unahang nag-champion sa Federation Race 1,200 kilometer? Yan, pakilala natin, okay? So yun, sabihin natin yung top 4 natin na nag-champion ng Invercargill race dito sa Auckland, New Zealand. Yan, Federation Race. So yung top 4 natin is si Theo Van Lier. Yan, Theo Van Lier, for your information guys, he is president of WUAC Club. Yan, so kung saan tayo nagka-club ngayon, siya yung presidente mga kalapatid, si Theo Van Lier. And we are lucky na on my history of my vlogging, he is the second na loop visit natin with Brains Loop. Yan, so and then nahawakan din natin yung Invercargill champion niya dun mga kalapatid. Napakaswerte natin. Yan, na loop visit natin, na interview natin siya, and he's 30 years, more than 30 years na siyang nagkakalapate. And hindi lang siya nag-champion sa 1,200 kilometer, lagi na siya nag-champion sa Henderson Classic, kahit mga short distance to long distance mga kalapatids in Federation, naranasan niya yata mag-champion. Ganun katindi si Theo Van Lier. And he's I think he is the one of the guy na nakilala ko na very humble talaga, napakabait mga kalapatids. Pero yung tao na yun, sobrang napakabait. Yan, talagang napaka-helpful niya mga kalapatids, especially sa mga newbie. Yan, so 2018 siya nag-champion ng Invercargill. Yan, and then yung top 3 natin, yan, ito matindi mga kalapatids, yung top 3 natin na nag-champion ng Invercargill. So out of 87 pigeons na isend doon sa Invercargill, 2 lang ang nag-clock. Only 2 birds clock on the second day. That's a smash race if I'm not mistaken. And that guy, the champion of 2019 Invercargill, is Air Force One or John Stabart mga kalapatid. So John Stabart, for FYI, so yung kanina Theo Van Lier is my second loop visit here in New Zealand. First loop visit natin si Air Force One, of course, with Brains Loop ulit. Yan, so nakapag-loop visit na tayo sa kanya. Grabe, I'm still remember lahat ng na-vlog ko sa kanya. Grabe, napaka meticulous person that guy. You know, like I think I hold everything of his breeder, but hindi lang natin na vlog, hindi namin na video dahil medyo alam mo na, katulad nga nangyari sa atin nitong nakaraan is nanakawan ako, and ayun yung purpose kaya hindi ko na binidyo. And but Air Force One mga kalapatid, same thing of Theo Van Lier. He is always, or nanalo na siya, or like nakuha niya na yung mga short distance, long distance na nanalo siya sa Federation mga kalapatids. And FYI again, 2006 if I'm not mistaken, 2006 Millicock
Young Bird National, yan 2006 ha. 6 ano ba yan? 2006 Young Bird National. Millie Cock is champion dun sa race na yun, Young Bird National, and fly by John Stabart. And that cock or that bird is grandfather of Stubborn, mga kalapatids. Yan, nakakuha na kayo ng idea kung saan galing talaga yung bloodline ni Stubborn ha. And then adapt ko lang dun kay mga kalapatids, kay Air Force One. Air Force One is, ayun nga nabanggit ko, is a meticulous guy. Kasi grabe, pagka humawak siya ng ibon, talagang makita mo siya pag nagbabasketing kami, bago niya iklak yung ibon, himasin niya pa, alam mo yun, grabe, napaka meticulous no tao na yun na nakilala ko talaga. And then in the past few race namin this Old Bird season, he's always a champion. He's a good race result nitong mga nakapraang race, mga kalapatids. Did he took yearling champion sa club namin, if I'm not mistaken. Siya rin yung dalawang trophy na nakuha niya. And then dun tayo sa top 2 natin, mga kalapatids, na nag-champion ng Invercargill dito sa New Zealand. So top 2 natin is, ang pangalan niya is Clint. Yan, hindi ako masyadong or hindi ko pa siya na-meet dahil never ko siya na-meet in person kasi he's on a Manukau club. Yan. So nagkikita-kita lang kasi kami mostly when we've got a federation race sa basketing time and sa strike off yan ng mga club. So doon lang kami nagkikita-kita minsan. And pagka yun ito history, mga kalapatids. Si Clint, napa-daybird niya yung ibon niya, o nag-daybird yung ibon niya ng 1,200 km. Imagine, lumipad yung ibon niya in just one day ng 1,200 km. But grabe, hindi ko alam kung kakayanin natin yung ganun na lilipad yung ibon natin. Imagine 1,200 km, isang araw lang lilipad rin. Parang napapaisip din ako noon na but yun, ang galing, di ba? And then yung number 1 natin na nag-champion, yung pinaka latest, yung number 1 na nag-champion ngayon is, ang name niya is Bruce, kung di ako nagkakamali. And flash ko na lang yung race result dyan, mga kalapatid. So ito, history din, in history ng New Zealand, ang tagal na hold over yung ibon. Almost 1 week na hold over yung ibon dahil sa weather. Hindi nila ma-release dahil napakasama ng panahon sa mga dadaanan, mga kalapatids. Kasi hindi biro yung honestly, sa race na yan, mga kalapatids, sa Invercargill race dito sa New Zealand, is meron talagang dadaanan na ulan, alam mo yun, mainit, lamig, lahat dadaanan ng ibon dahil sa New Zealand we've got 4 season in a day. Uulan, lalamig, iinit, yan, lahat na yan, nandyan na yan, mga kalapatids. And then sa itong race dito sa New Zealand, halos inaabangan ng buong mundo, mga kalapatids, na mahihilig sa kalapati, like yung mga Europe, Barcelona, yan, mahilig silang umabang din sa amin dahil ayun talaga, yung mga mahihilig sa distance is talaga namang 1,200 km race, napakalayo, diba? So yun nga, si Bruce Lu, na naka-hold over yung ibon nila ng almost a week, na nag-champion siya, mga kalapatid. Second day dumating yung ibon, yan. So if I'm not mistaken, siya yung kauna-unahang Kiwi Asian na nag-champion sa 1,200 km yon. So congrats, apat na yon, mga kalapatids. And dagdag ko rin, meron naman si late Mac Armstrong, mga kalapatids, is 6 times, kung di ako nagkakamali, 6 times na sunod-sunod na year na nag-champion ng Invercargill, yan. So hopefully this year makapag-race tayo dyan, and then matalo natin yung mga history nila, mga kalapatids, makapagpa-daybird tayo, alam mo yun. Grabe, makapagpauwi ka nga lang siguro ng 1,200 km is a big, ano na yun, big accomplishment na yun sa buhay mo, di ba? Sa pagiging fancier mo. But yun, ang tanong, meron na bang Pinoy fancier o flyer na nag-champion dito sa Invercargill race, federation race, mga kalapatids, sa The Whole Auckland? Is
Ang sagot, wala pa po. Baka ako pa lang yung kauna-unahan. Yan, wala pa nag-champion ng Pinoy. Wala pang Pinoy na nag-champion sa Invercargill Federation Race, Auckland, New Zealand, dito sa amin. So, yun. Ito ko lang rin yung vlog natin. And bukas mga kalapatids, yan, hopefully, mayroon tayong medyo natutunan dun sa mga nag-champion. Yan. Hindi yan kwentong barbero mga kalapatids. Nakasulat yan, nakalathala yan, history talaga yung mga sinabi ko na yan. Yan, pinlash ko naman dyan yung mga race result. And yun, bukas mga kalapatids, abangan na. Bye!